Ako nga pala si Junia. Ikukwento ko sa inyo ang dalawang kwento na paulit-ulit na binabanggit sa probinsya. Mga kwentong lumalabas lang kapag madilim na at tahimik na ang paligid. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Bago tayo magsimula, tandaan mo ito. May mga lugar na normal sa araw. Pero pag dilim na, parang may nagbabantay. Sige, simulan na natin. Story 1. Ang kamay sa tubuhan. May batang nakita nilang nakahandusay sa bukid. At sa likod niya, may bakat ng malaking kamay. Kwento ito ng mga matatanda sa probinsya. Noon, hindi pa ganun kaayos ang lugar. Simpleng bahay lang sa gilid ng kalsada. May paaralan, may mga punong malalaki, at malawak na bukirin na puno ng palay at tubo. Isang araw, pumasok sa eskwela ang isang bata na gutom. Hindi pa siya nag-aalmusal. Pero pumasok pa rin kasi gusto niyang matuto. Maghapon siyang nagtiis. Habang natuturo ang teacher, ramdam niya yung sikmura niya na kumakalam. Pero tahimik lang siya. Hindi siya nagreklamo. Pag-uwian, naisip niya, kukuha ako ng tubo sa bukid. Yun ang magiging pagkain ko. Mainit yung hapon. Pero mapuno ang daan papunta sa bukid. May hangin na dumadaan. May kuliglig na minsan tumitigil. At kapag tumigil, doon mo mararamdaman na may mali. Pagdating niya sa tubuhan, tumingin muna siya sa paligid. Walang tao. Walang dumadaan. Puro dahon lang ang gumagalaw. Kumuha siya ng ilang piraso ng tubo. Umupo siya sa ilalim ng puno. Kumain siya ng dahan-dahan. Parang ayaw niya maubos agad. Nung medyo busog na siya, tumayo siya ulit. Nag-isip siya, kukuha pa ako para may maiuwi at para may baon bukas. Pero habang naglilikom siya, biglang lumamig sa likod. Yung hangin biglang tumahimik. Huminto siya. Hindi niya alam kung bakit. Pero ramdam niya, parang may nakatayo sa likod niya. Hindi siya lumingon. Kasi natakot siya na baka totoo. Pero sa katahimikan, may narinig siyang kaluskos sa damo. Parang mabibigat na daliri na dumadaan sa dahon. Sabi ng matatanda, may mga nilalang sa bukid na ayaw nababastos. Pag kukuha ka, magpaalam ka. Magrespeto ka. Kahit sa isip mo lang. Pero dahil gutom siya, hindi niya nagawa. Diretso kuha. Diretso kain. Diretso likom. Doon daw nagalit ang engkanto. Isang iglap, may dumapo sa likod niya. Hindi paa, hindi kamay ng tao. Isang malaking kamay. Mahahaba ang daliri. Mabigat. Parang bato. Tinabig siya ng sobrang lakas. Isang bagsak. Tapos tahimik. Kinagabihan, hinanap siya ng mga tao. Tinawag ang pangalan niya. Nag-ikot sa kalsada hanggang sa bukid. Nakita nila siya sa tubuhan. Wala nang buhay. At sa likod niya,
May bakat ng kamay. Sobrang laki. Hindi ka siya kung tao lang. Kumalat agad ang balita sa baryo. May mga nagbulungan. Matagal na raw may nagbabantay sa tubuhan na yon. Simula nun, may aral na iniwan ng kwento. Pagdadaan ka sa bukid, magpaalam ka. Magrespeto ka. Kasi baka may nagbabantay. At kung biglang tumahimik ang hangin, umuwi ka na. Story 2. Ang lumang CR sa likod ng paaralan. May lugar sa eskwelahan na kahit gwardiya ayaw puntahan sa gabi. Lalo na yung likod ng campus, kung saan mahina ang ilaw. Kwento ito ng isang teacher sa Pangasinan. May lumang CR sa likod ng paaralan. Sira na, madilim, at amoy lumot. Sabi ng mga estudyante, may kakatuwang nangyayari doon paggabi. May mga maliit na nilalang. Minsan tumatawa, minsan tumatakbo. Pero may isang teacher na hindi naniniwala. Sabi niya, hindi ako matatakot. Nasa tabi ko si Jesus. Isang hapon, mga alas 5 na, tapos na ang klase. Halos pauwi na ang lahat. Pero siya, nagdesisyon pa ring silipin. Nagdala siya ng flashlight at mag-isa siyang naglakad papunta sa likod. Habang palayo siya sa building, humihina yung ingay ng campus. Parang tinanggalan ng tunog. Pagdating niya sa harap ng CR, sinipat niya yung loob. Wala. Madilim lang. May lumang pinto na kalahating bukas. Pumasok siya. Isang hakbang. 2. Tapos inilawan niya yung loob. Doon, may gumalaw. Sa sahig, may mga bilog na anino. Parang bola, pero buhay. Gumulong sila papunta sa ilaw. 1, 2, 3, hanggang dumami. Tapos bigla silang tumigil. Parang naghihintay. Parang alam nilang may tao. At nang tinaas niya yung flashlight, sumalpok sa liwanag ang mga mata nila. Hindi tao ang mata. Masyadong bilog. Masyadong itim. At parang masaya. Isa sa kanila gumulong palapit sa paa niya. Tumigil sa harap at tumingala. Doon siya napaatras. Nanginig yung kamay niya. Humina yung ilaw ng flashlight. Parang pumitik. Tapos may narinig siyang tawa. Hindi sa labas. Nasa loob. Sa paligid. Hindi na niya maituloy yung tapang. Tumakbo siya palabas. Hindi na lumingon. At mula noon, hindi na niya binalikan ang lumang CR. Sabi niya, may mga lugar talaga na kahit may dasal ka, dapat marunong ka pa ring umatras. At ikaw, kung narinig mo ang tawa sa likod ng paaralan, susundan mo ba? O uuwi ka na? Kung may kwento ka rin, i-comment mo. Kung mahaba, i-email mo kwentonijunia@gmail.com. Hanggang dito na lang. At tandaan mo, kapag biglang tumahimik ang paligid, baka may nakikinig. Magandang gabi.